ang humingi sa kanila ay ipinajajaryo nila. Kaya ako, I made a motion to the committee that the resource speaker produce uh, the resource person produce these tabloids to mga dyaryo na sa mga construction companies ng mag-asawang Diskaya. Kong, on your personal take, ano bang take mo dito sa mga statement ng mag-asawang Diskaya? Ano bang take mo dito sa kanilang involvement sa issue ng flood control? Tinanong ko naman siya, ikaw ba ay merong ghost project sa tagal mo dito sa construction business? Sabi niya, sa 23 years ko na gumagawa ng mga infrastructure, wala po kami ni isang flood control, I mean ghost project na nagawa, sabi niya. Pero nasa sa kanya to prove na wala talaga silang nagawa na anomalous o ghost project. Wala naman daw silang nagawa na ganyan. So ibig sabihin, lahat tinapos nila. Opo, pero ano tingin mo dun, Kong, sa reasoning nila na sila daw ay hindi naman daw dapat magbigay no ng mga sinasabing kickback o lagay sa kanilang sariling business venture, na parang ganun yung kanilang business mantra, pero napipilitan lang daw dahil sila daw po ay magkakaroon ng problema sa implementation ng mga awarded projects kapag hindi po sila aayon sa daloy ng mga korupsyon, Congressman. Sa totoo lang, dapat hindi naman pinapahirapan Mm, Meron nga tayong mga batas mm. ease of doing business. At meron tayong yung fair competition law na dapat yung mga rigged na mga biddings na ganyan, dapat ino-oversee ng commission na yun. Dapat hindi po ganun kahirap magnegosyo sa totoo lang. Pero alam mo, marami akong nakausap, MJ, Edmar, ngayong administrasyon daw na to, sa customs, yung mga nag-i-import ng mga sasakyan daw, halos sa triple o four times bibigla sa halaga ng kanilang binabayaran para lang maklear sila sa kanilang mga produkto. Pati doon sa taxes daw, may mga kilala rin ako mga negosyante, four times daw yung binabayaran nila na hindi nangyari ng mga nakaraang administrasyon. Kumbaga, talamak tong systemic corruption, hindi lang dito sa DPWH, kahit sa anumang sangay ng gobyerno. Opo, pero sa pagtatanong po ni Congresswoman Jervel Luistro, ay nasabi po ni Curly Discaya, no, dahil pinapasagot siya bakit raw tumaas yung kanilang kita 2016 to 2022 sa panahon ng Duterte government. At sinabi ni Discaya, yung lalaki, yung asawa, na sa panahon ng nakaraang gobyerno, wala naman daw nanghihingi sa kanila. That speaks well doon sa naging stand ng dating Pangulong Duterte against corruption. Congressman. Oh, sa tingin ko, mas takot ang mga kawani at opisyal ng gobyerno na gumawa ng katiwalian. Kaya siguro mas malakas ang loob din nung malakot yung mga taong gumawa ng ganyan. Kaya siguro naisip ko rin, in a short span of time, medyo nakapagpundar sila ng konti dahil wala silang mga pinakikisamahan ng mga nakarang administrasyon. Wala silang inaabutan. Kaya siguro they were able to acquire those properties. Yun ang sa aking pakiwari yun. Wala silang masyadong binibigyan. Kumbaga yung kita ng negosyo na napupunta lahat sa kanila. Apo, Congressman, bago lang si Partner Admar. Anong atmosphere po dyan sa 20th Congress? Ngayong nabanggit po ang pangalang Speaker Martin at former Chairman Zaldico sa Senado na nauugnay po sa issue ng flood control. Ang binanggit yata ng mag-asawa pagka pagka nabayaran na ang mga contractors, sasabihin yata ng mga district engineers or ng regional director, kailangan mo rin magbigay para sa taas. And I think that was in reference to those two officials. Pero dapat masubstantiate yan ni
ng mga diskaya. Siyempre, hindi naman tayo hihinto lang sa mere allegations lang. Kailangan masubstantiate at if they can provide evidence na talagang magtuturo sa dalawang opisyal na yan, mas maganda po sana. Pero kung walang ganon, baka sasabihin lang ng komite na hearsay lang yan, narinig mo lang yan, mahirap paniwalaan. Kong, magandang... Kaya lang, Opo. kaya lang Edmar, Opo. tignan din natin itong statement ng mag-asawa kasi for the first time, nagkaroon ng ganito katapang na contractor na lumabas sa publiko na talagang nagpangalan ng mga opisyales. Ito dapat kahit hanggat maaari kausapin natin, huwag natin i-dismiss agad ang kanilang testimonya na como ba nag-expire lang yung notaryo, we will dismiss it outright na this sworn statement is a piece of garbage dahil lang yung naitatak lang yung maling yung PTR number. I believe na update naman yata nung abogado ang kanyang ang kanyang notarial license. Pero to dismiss a sworn statement out of mere technicality, nagkamali lang ng grammar dahil Bisaya nga, dahil mali lang yung year ng notarization, expired na, parang masyado namang maikli ang pasensya ng committee para bigla na lang ibasura ang kanilang testimonya. But mas maganda siguro pakikinggan natin sila. Baka meron silang mailahad pang impormasyon sa Kamara. Opo. Magandang gabi, Kong. Si Admar po ito. Sir, nabanggit niya na parang napilitan sila na pumasok dito sa kalakaran dahil nga doon sa parang panggigipit sa kanilang side na noon, pwede silang magbid. Magbid. Ngayon kasi parang daw merong blacklisting sa kanila. Kung sakali ilang beses na silang natatalo, parang gigipitin sila. So para hindi sila magipit kasi negosyo, pribadong sektor yan, kaya mag-give na lang sila doon sa mismong hinihiling ng gusto mag-corrupt sa kanila. Na-confirm din po ba ito sa DPWH na yung pagpapalit ng mismong kanilang naging patakaran at meron ba silang nakikitang ganito yung disadvantages na maaring gipitin nga sila kung hindi sila tatalima doon sa hiling ng mga tiwali? Ayun na-turn down, forever you are perpetually barred from participating in the bidding of contracts. Siguro marahil itong mga district engineers winepolize nila itong policy na ito para takutin ng mga contractors natin na ang panakot nila. At nakakalungkot man, pero hindi dapat gano'n ang mangyari. Parang the contractors are compelled but to give in to the whims of these scrupulous district engineers or DPWH officials. Parang wala silang magawa. They are powerless. Wala silang magawa kundi, sige, sumunod na lang tayo kaysa mawalan tayo ng negosyo at hanap buhay. Opo, at kung mag-decide man ng blacklisting, hindi po ba doon na siguro kung halimbawa nanalo, tapos ang kanilang naging trabaho is kagaya nitong ghost project o di kay substandard, doon siguro tsaka sila mag-blacklist. Pero kung dahil natalo lang, matatakot tuloy sila na magjo-join lang tayo tapos pag natalo at kung sunod-sunod na pagkatalo maba-blacklist na tayo. Parang may something yata doon na, Congressman. Siguro yung blacklisting hindi doon sa pagkatalo ng bidding. Siguro it is a result of yung quality of yung build ng nila, yung contracts na nakuha nila, yung workmanship siguro ng project, kung paano siya tinapos, paano siya nakompleto. Isa na doon yung compliance sa mga requirements. Halimbawa, pag flood control, siguro kailangan ng mga environment compliance certificates, yung mga ganyan.
Pero maraming paraan kasi para ipitin ng contractor eh. Alam mo yon, minsan iipitin yung release ng payment mo. O Opo. sige, pagka hindi ka nagbigay, medyo i-delay namin to. Di-delay namin tong cheque mo. O, Maraming paraan kasi para, gipitin. alam mo, ipitin ng Mm. ating mga contractors. Opo. Eh, itong mag-asawa, sila lang yata ang lumabas na ganyan, naglahad ng ganito karaming kagimbal-gimbal na na mga pangyayari diyan sa DPWH. Opo. So sa development na ito at mga pahayag nitong mga diskaya, nakikita nyo po na lesser evil lang sila at may mga mas mataas pa sa kanila, at sa tingin nyo po saan po na side doon po sa nag-insert ng budget, sino yung proponent ng mismong proyekto, or dito sa side lang ng DPWH, kasi meron ding ibinulgar dito sa Senado si Senador Ping Lacson. Grabe din yung kanyang pasabog doon sa mga hakbang ng mga DPWH officials lang yon, at napangalanan din itong si former Secretary Bonoan na involved din, pero walang nami-mention na sa side po ng mga nagiging proponent or yung talagang naghimok na magkaroon ng ganung proyekto po, Congressman. Sinabi ko rin yan eh, tinanong ko rin si Mr. Diskaya. Dun sa testimonya mo, sa inyong salaysay, parang humihingi ka rin din ng witness protection dito dahil sa tingin mo nanganganib ang iyong buhay pati ang iyong pamilya. Sinabi ko rin, tulad ng sinabi ni Congresswoman Luistro, maraming mga batayan na dapat isaalang-alang para ikaw ay mag-qualify for a state witness. At isa na dyan, sabi ko, you should be the least liable. Ikaw yung walang masyadong kasalanan. You are the least guilty dun sa mga offending parties. Paano sa tingin mo, bakit sa tingin mo kako, ikaw least guilty at ikaw qualified na maging witness, state witness? Sabi niya, Your Honor, Mr. Chair, ako po ay walang ginawang ghost project, sabi niya. At ako po ay parang nalamon lang ng sistema dahil ito nga po ang kalakaran sa industriya namin ngayon, at kaya po'y napilitan lang na gawin ito. Ayan, yan ang sinabi niya. Yan ang mga more or less ganun na sinabi niya sa hearing. Opo, pero ang lumalabas ngayon, hindi po ganun na criteria ang parang magiging requirements para maging state witness. Ang sinasabi ngayong umuugong, dapat ibalik mo muna yung pera ng taong bayan na kumbaga mali ang pagkakakuha, Congressman. Sa nakikita nyo po, sila rin ba ang may ganitong kasalanan, or meron pang mas mataas din sa kanila na meron pang mas malaki siguro nga nakuha? Wala naman sa Witness Protection Act yun na magsoli ka muna Ang unang, siguro kung magsosoli man, yung mga nabigyan, di ba? Yung mga naabutan, yun munang magsoli. Tama ba? Opo. Ang napansin po dito, medyo nakatuon ba sa mga kontratista lang ang mismong investigasyon? Nagiging patas po ba ito? Though, meron na napangalanan po, nagde-deny din po, pero ang nangyari talagang doon nakadiin sa mga kontratista lang po, Congressman. Paano po kaya yan? Well, alam mo naman, siyempre, the House of Representatives is a collegial body. And it's the natural tendency of the House leadership to protect its members. Diba? Natural lang yan Kaya siguro hanggat maaari, dito muna tayo sa mga contractors. Siyempre, imbestigahan muna natin itong mga to at malaman kung talagang sila ay nagsasabi ng katotohanan. Yan ang nakikita kong
stand ng TRICOM, no, na kailangan kung magsasalita ka and you are naming names, you should come out as a very credible witness. Hindi yung pwedeng nagne-name drop ka lang dito. Parang gano'n ang gusto po nilang palabasin Opo, sa ano. opo. Pero sa nakikita niyo po, Congressman, sapat na po ba yung batas natin patungkol po dito sa issue na to na merong mapapanagot or meron kayong naiisip po na either baguhin or dagdagan po mga security measures para maiwasan na po ito. Ang pinag-uusapan pa nga natin po dito is flood control projects pa. Hindi pa kasama yung iba pang mga proyekto under DPWH at iba pang mga ahensya ng gobyerno na maaring maging source din po ng korupsyon. Well, sa akin, para maiwasan tong mga flood control anomalies, not only flood control, kasi hindi lang naman flood control ang infrastructure natin. Meron tayong roads, meron tayong bridges, meron tayong multipurpose buildings, meron tayong causeway, meron tayong kung ano-ano pa sa menu ng DPWH. Dapat talaga merong face-by-face inspection ang bawat proyekto. Halimbawa, 10% ng construction phase, meron talaga nagtatalaga na nag-o-audit kung talagang up to standard ang kanilang gawa hanggang sa ito ay matapos. At napag-alaman ko, Edmar and MJ, ito palang merong kasing departamento ng DPWH, yung Bureau of Quality and Safety, na talagang sila inaatasan para tignan at inspeksyonin ang mga proyekto sa buong bansa. At nakakalungkot na nalaman ko sa datos na aking nakalap, they are able to audit only 10 to 12% of the total infrastructure projects of the entire country. Paano mo nga naman kung 10 to 12 lang ang nakikita mo na proyekto, paano yung iba? Talagang may makakalusot na mga proyektong ghost, di ba? Opo, at Opo, Congressman, mga nasa, halimbawa, dito sa 2026 na budget daw, merong at least 3,000 daw dyan na flood control projects pa raw na mga items. Flood control lang itong pinag-uusapan natin. Marami pong mga proyekto. Paano po kaya yan mahihimay po, Congressman, kung yan na yung request? Halimbawa, galing yan sa DPWH, nandyan yan yung mga request. Though dadaan po yan sa Kamara, sapat po ba yung kakayanan ng Kamara na mabusising lahat ito? Tapos after sa inyo, nandyan pa yung Senado. Tapos at the end, sa balik ulit sa executive, sa opisina ng Pangulo. Marami po siyang stages na dadaanan para salain. Pero ganun pa man, kaya ba itong ma-review ng bawat ng mga miyembro ng Kamara, ng Senado hanggang sa Office of the President? Well, sa budget process, hindi naman natin kailangan mag-judge right away o sabihin natin makakita lang tayo ng flood control sa GAB or sa negang valid projects na kailangan talaga, kaya nilagay sila dyan. Kaya lang, kailangan naman merong construction phase ng mga flood control projects na to. Talagang natapos dapat sila at up to standard. Ang tanong mo, ang gusto mo ba mawala lahat ito, itong mga 3,000 na flood control na nakalista sa GAB? Ganun ba, Edmar? Hindi po. Kumbaga parang paano yung pagbusisi natin na itong mga nakalista dito na flood control, gamitan lang pala ng same pictures, yung isang proyekto, ginawang dalawang proyekto, ginamit lang yung pictures ng isa para pagmukhain. Paano mabubusisi kung yung item na yun talaga ay legit na kailangan natin yung item na yun
o redundant lang yung item na yon, or pwedeng hindi na ganun. Kumbaga ganun na pagsusuri po, congressman, kasi sa dami po niyan, libo-libo. Di ko lang alam kung kakayanin po yan na masala talaga o random lang talaga, or talagang pagtsatsagaan ng bawat miyembro ng kongreso, lalo na rin ng sa executive, sa Office of the President po, para matiyak talaga na napupunta sa tama yung pera na paglalaanan yung pondo, yung tama lang talaga na proyekto po, Kong. Alam mo yung mga ano na yan, yung mga titles ng mga projects na yan, nagsisimula yan sa district engineering offices eh. Nanggagaling din yan sa regional director ng DPWH. At lahat ng mga sites lahat ng mga location na identified na yan are supported with the site validation. May geotagging pa yan kung saan yung lugar. Ang ano lang dyan, dapat mayroong certification from DPWH na talagang kailangan tong flood control na to. Hindi lang yun dahil wala lang mapaglagyan ng pera na pagkakagastusan. Dapat i-certify ito ng District Engineering Office o ng Regional Director na itong flood control project, this particular flood control project ay kinakailangan talaga to mitigate itong flooding dito sa isang particular na lugar. Hindi yung ano lang, yung makapaglagay lang tayo ng paglalagyan ng pera. Tama ka dyan, Edmar. Dapat talaga binubusisi na maigi na ito ay valid project. At Opo. ayun, dapat magtulungan ng DPWH at ang Kamara. Mas busisiin pa nila ang mga nakalistang 3,000 or so na projects dito. Dahil ang hirap pagka yun na naman, bilyon-bilyon na naman perang pumapupunta dito. Hindi natin alam kung baka sa kasino lang mapunta o nako. Opo, Kong, meron. Kawawa naman ng taong bayan, di ba? Opo. Kawawa. Meron po akong nakapanayam na eksperto po sa infra patungkol din dito po. Ang suggestions po nila, mas maigi daw po muna na paglaanan ng pondo yung may mga master plan na talaga. Tapos gumawa ng master plan yung wala pa, para sureball na talagang pinag-aralan ito ng husto, may tamang pagpaplano, kasi nababanggit niya na yung ibang mga proyekto pala dyan, lalo na yung mga hindi kaugnay dun sa pinaka-master plan, wala naman talagang planong matino. Yung iba, in-insert lang talaga dyan. Kaya nga, pati yung sa mga lokal na pamahalaan, hindi nga rin nila alam. Minsan, nabubulagan na lang sila na meron pala silang mismong mga proyekto na dapat sana, kung talagang matino yung pagpaplano niyan, kasama yung lokal na pamahalaan sa nagpaplano, kasi sila mismo yung haharap doon, sila mismo yung binabaha. Kong. Tama po yan, yung word na master plan. Kailangan yan eh. Hindi yun, yun nga, para makapag-identify, just for the sake of identifying a project. Gagawa lang ng isang title. Gagawa si congressman sa kanyang basic infra. Hindi naman nakatahi sa overall design ng national government. Hindi talaga magtutugma yan. Minsan baka imbis na maibsan ng baha, baka makalalo pang maging problema. Dahil hindi ito part ng overall grand design ng DPWH. May mga ganun kasi, may mga randomized lang na projects na para lang may mapagpondohan ba na hindi nakatahi sa overall planning ng isang region o ng isang probinsya. Dapat talaga integrated yan sa overall master plan ng isang probinsya o ng isang syudad. Hindi yung patsi-patsing gagawa. Hindi naman magkakaugnay. Lalo lang nagdudulot ng perwisyo imbis na mabigyan ng ginhawa ang ating mamamayan. Opo, at yan talaga yung problema, Kong, dahil alam mo naman,